Is Yulo. Ilang years na po kayo nag-asinan po, yung sa asinan po? Nag-asinan. Sa 18 years. 18. Hindi pala. Ano ba? 18 years. Yes. Oh. Ano next? Bali may ano po kami dito, sir. Tatlong objectives po. Bali may number 1 ay current status of production. What is the current status of dynamic of salt production in San Jose and Magsaysay? Bali ito po yung unang tanong po sa objective number 1. Paano na ilalarawan ang kasalukuyang estado ng produksyon ng asin sa San Jose and Magsaysay? Kung saan lang sila? Saan po kayo nag-asinan? Saan po ang asinan nyo? Saan na sila po? San Jose. San Jose. Yan. Saan na sila? Current state. Well, sige ko. So far, yung asin ng Mindoro is very promising, especially na may bagong batas na Republic Act 11985 which supports the salt industry. So it's very promising. That's all I can say for now. Hindi kasi malinaw yung tanong niya yung state as compared to what kasi yung tanong doon eh. Sige. But it's promising. Yes, ano pa? Bali, ano po kasalukuyang kalagayan ng dinamika ng produksyon ng asin sa San Jose po? Dynamic ha? Ano ibig sabihin ng tanong? Hindi ko naintindihan yung tanong. Ay, anong kasulukuyang kalagayan po? Hindi ba Di ba sinagot ko na yun? Ay, yung tanong mo. Parang sub-question. Napunta niya lang. Wala tanong. Hindi kasi maintindihan. Ano ba yung tanong mo? Ito po, sir. Bali, Linawin mo sa akin yung tanong mo, hindi ko maintindihan yung tanong mo. Ano ba yung ibig Yung unang sabihin? tanong muna. Ano ba yung dynamic? What is the dynamics? What dynamics are you asking me? Hindi kasi clear eh. Is it the volume? Is it the Is it the season? Is it the price? Ano bang tanong mo sa akin? Lahat po nung Hindi volume kasi hindi tayo If you're talking to me about the weather, right now it's La Nina, so mahina yung production. If it's about the industry, sinagot ko na kayo na, it's very promising kasi may batas na supportive of the salt industry. So ano pa yung tanong? number 2 po, sir. Sapat ba ang inyong supply ng asin para sa pangailangan ng San Jose? Amin o yung industry? Sa inyo po muna. Minsan Mismo masinan niyo po. Wala kami halos market sa San Jose kasi. Ang market namin is outside of San Jose. If you ask me, sa tingin ko, yung supply ng Mindoro is enough to supply sa the whole province. Nagsusupply din po ba kayo, sir, sa ibang province? Anong province? Hindi ko kabisado yung sales namin ng nag-address. Number 3 po, anong uri ng asin ng inyong nag-produce po? Sea salt, locally produced sea salt, ang asin na napoproduce natin. Sino o ano po yung nagdidikta ng presyo niya sa asin? Asin being a commodity, it's dictated by supply and demand. May sinusunod ba kayong pamantayan po sa pagbebenta ng asin? Well, there is market price, again, dictated by supply and demand, of course. Pero, yes, dictated by supply and demand siya. Like po ba yun sa mga asin na yung iodization na ano yun? Yes, we do iodize our salts. So, sa paglipas po ng panahon, nagbabago ba ang dami ng production po ng asin? It changes because it's weather dependent. So, depende kung maganda yung panahon, kung La Nina, mahina, kung El Nino, malakas. And sinusuportahan po ba kayo ng gobyerno po sa production ng asin? Hindi. Wala po. Nagbabago ba ang presyo ng asin nyo? O ano po ba yung pagkakaiba ng presyo nyo na stock na binibenta sa bagong ani? Start yun ng January hanggang Anong kaibahan? May. yung
Very little difference, ano. April. May konti siguro diferensya, pero hindi naman kalakihan. Ano po yung ano nyo doon? Parang pinaka, ano yung sa bagong ani or yung Sa stock po. Ano, sorry? Ano po yung Yung mas mas mabenta po? Yung stock or yung bagong ani? Hindi mo kasi pwedeng tanongin ko alin ang, as far as I'm concerned, kasi Yung wala namang kinalaman yung stock o yung bagong ani. Parang ikaw bilang tao, pagka bagong ani ba yung asin, mas malakas ka ba kumain ng asin? Di ba pareho lang naman yung kakainin mong asin ngayon, bukas sa makalawa, hanggang sa pang-araw-araw. So, tayo na nagpo-produce ng asin, kaya natin yan tinatago. Kasi hindi naman porket production, dadami kakainin ng tao ng asin. Stable yan, all year round ang kain niya. So, kailangan meron ka asin. Every time na mangangailangan ng pamilya. then sapat po bang inyong pagkamitan sa pag-produce ng asin? At nag-stock mo na dahil marami ka ng gastos doon. I can say okay naman siguro yung mga gamit natin. But of course, we tuloy-tuloy tayo nag-aaral para maging mas maganda yung kagamitan natin para mas mapaganda yung production natin. Katagas na yun. So, nasagot natin po kasi number 2. Sa objective 2 na ano ang ibang hamon na hinaharap ng mga lokal na tagagawa ng asin sa pagpapanatili na mataas na kalidad ng produksyon? Sapat ba inyong kagamitan para sa produksyon ng asin? Ano, sorry, what is the question? Ano po yung challenges na hinaharap po ng tagagawa po ng asin ninyo para po ma-maintain yung quality ng asin na napoproduce? Well, one is kailangan properly trained sila. Dapat sana So far, yun lang maintindihan nila yung importansya ng paggawa ng kalidad na asin, which is very difficult. Sometimes, not everybody understands the importance of doing their job well, yung values na kailangan. So, more important dito sa ginagawa natin is to instill good manufacturing practice and values sa mga tao. Yun yung pinakamalaking challenge. Ito po yung mga questions. Meron bang mga hamon na kaugnay po sa transportation or logistic na pamamahagi po ng asin? Oh yes, definitely. Napakahirap ng logistics natin sa Pilipinas. Archipelagic tayo. Multiple islands. So, napakamahal ng logistics natin. So ano po yung mga pangunahing hamon po na kaugnay po sa paggawa ng production ng asin? Yung main challenges po. Manpower. Of course, yung mga batas na nakahatag na sana nga maging favorable sa production. Minsan kasi it's more mas nauuna yung ano yung pag Nikki? Mix? Ano yung term ni John kanina yung na dapat maging yung ano yung isa? Yung paminsan kasi yung gobyerno natin is more regulatory than developmental. So, imbis na matulungan yung production natin, pangkaraniwan nauna yung pagpupuli sa lahat ng mga bagay, kaya napakahirap makatulong sa hanap buhay. And number 3 po, paano niyo po matutukoy kung ang lokasyon po ng asin na ninyo ay tampak po sa pag-produce ng asin? Ano naman yan, we are in the type 1 weather, so tayo dito sa Occidental Mindoro ay nasa angkop na lugar. Number 4 po, paano makaka-apekto ang pagbabago ng klima po sa production ng asin? Tayo kasi natural way of production tayo. So talagang 100% kung ano yung klima, apektado tayo. Anong mga akbang po yung ginagawa niyo sa panahon po na hindi po inaasahan kagaya po ng asin? Kasi kung bago ko lang mag-aasip, Mahabang paliwanagan yan. Pero meron kami mga nakalatag na sa production area on how to go about it. How to go about it. It's
Ano bang subject niyo? Ano ba tong course na to? Operation management po. Pang for thesis po na. Pero siguro sample lang sa inyo, no? Familiar kayo sa tubig at langis, ano? Yes po. So, tubig at langis, they do not mix. Why do they not mix? Do you know? Because ibang density niyan, ibang bigat niyan. So, same with yung maalat na tubig at matabang na tubig, hindi yan naghahalo. So, if you know the science of it, kaya mo paghiwalayin niya tubig ulan sa hindi tubig ulan. And that, since operations management kayo, that is what you have to do at ilatag sa grupo para for it to be operational. Mahabang paliwanag yun kung isa-isahin ko pa sa inyo. Number 6 po, paano niyo po hinaharap ang mga lokal na nagagawa ng competition mula sa inakat? Paano niyo po hinaharap yung competition sa ibang Sa ibang Naman kasi ang asin naman natin sa Pilipinas kulang pa para sa atin lang. So I don't see them as competition. The Philippines produces siguro 10 to 20% ng pangangailangan niya. 80% ini-import natin. So hindi siguro tingin ko kompetensya yung mga kasama natin na asin dito sa mundo. ano po yun naman yung mga hamon yung financial po na inyong inaarap bilang may-ari ng taniman po na Marami. Kailangan meron ka laging pondo para doon sa mga mag-aasin. Laging may kailangan na funds yan. Minsan pag walang mamimili, hindi man naman pwede sabihin na yung mga mag-aasin mo, huwag kumain. Hindi naman sila pwedeng patigilin. So kailangan tuloy-tuloy yung pagbigay mo. Whether may bumibili o wala. Lalo pa sa atin. Karamihan naman. Sabi mo nga kanina, anong kaibahan na nakatago sa tag-araw at saka sa nakatago sa bodega. Mas marami na itatago sa bodega kasi konti lang naman ang makakabili sa tag-araw. Yun, popondohan mo. ito naman po. Paano po makaka-apekto ang kalidad po ng tubig sa production? Siyempre meron kasi yun ang base niyan eh. So kung madumi yan, mabaho yan, contaminated yan, maapektuhan talaga yung asin. Ano naman ba ang mga pakinabang ninyo kung para sa kalapit na probinsya or yung advantages? Naintindihan yung tanong. Ano ibig sabihin? Ano pong advantages niya sa iba pong asinan or sa probinsya? advantage. Sa pagbibenta sa advantages. Sa pagbenta? Ay, wala akong nakikitang advantage. Siyempre kung ang presyo is dependent on proximity. So kung mas malapit sila sa pagbebenta, mas advantageous sa kanila. Siguro sa atin, ang advantage sa atin is we have good weather. So sa production siguro tayo. Nakararanas din po ba kayo ng pagbagsak sa anim na kasi? Di ba? La Nina, tag-ulan, may climate change. So next po is yung objective na graphic po natin. Anong mga makabagong strategiya po ang ginagawa ninyo sa mga lokal na tagagawa ng asin upang matiyak ang kalidad ng produksyon? Meron po ba kayong inaanap na strategy? Wala naman kami masyadong bagong strategy. Our only strategy is one. Kung ano yung mga strengths ng bawat isa na nakikita namin kung saan magaling, we try to train everybody to do it. Yeah. Kasi we believe na partners namin sila sa hanap buhay. So if they do well, we do well. Number 1 po, wala na po rin ginagamit na any equipment. Iodizing machine? Iodizing machine. That's about it. Palaging malamang And then, paano yung po nagagamit yung upang mas mapabuti yung production ng asin? Di ba, iodize nga. Di kasi meron naman sariling market ang iodize natin. So, we do that. Paano ninyo po nakikita ang hinaharap ng production ng asin? asinan sa Kalapan dahil pala yung ulan Di ba sabi ko naman kanina, it looks promising. Of course, if the government will fulfill kung para saan ginawa yung batas, baka maging maganda itong atin.
Meron lang Anong mga hamon po ang inyong nararanasan sa pagpapatupad ng pag-aasin. makabagong strategiya like po yung sa iodizing machine? Meron na location lang. Challenges of training, making people understand yung mga kanilang mga Ito lang yung kailangan gampanan, good manufacturing practice. Ito naman po, ano pong mga po yung inyong ginagawa para po mas makilala yung brand nyo? Or yung mga asin? Well, brand, we try to make sure na yung quality namin is malaking epekto kasi stable. pag-aasin. Hanggat maaari, magandang quality ang binibigay natin sa kliyente at hindi pa bago-bago para makuha natin yung tiwala ng mga mamimili. Paano naman po ninyo napapanatili yung balance sa palitan ng traditional at modern na pamamaraan sa produksyon? Again, yung training pa din, yung kung ano yung what works, yung mga magagandang bagay, you have to train your people. Yung mga hindi magaganda, you try to take it out. Sakali. Kung meron ng mga bunto na asin, Ano naman po mga kasalukuyan yung nagpananaw sa hinaharap po ng Sinagot ko na to eh. Diba sabi mo nga promising? Oh. Number 8 po, binabago ba ninyo ang inyong strategy sa produksyon ng asin sa palitan? Of course, yes. Meron kami mga nakikitang things that will help, mostly with regard to science. So, meron kaming constant na research and development team na nag-aasikaso. So, pag may natututunan kaming bago doon, we try to put it into training at nilalabas namin sa mga tao namin. ang nangyayari kung Meron po ba kayong mas tawag sa mababa kanila ang bagong kagamitan o pamamaraan na ginagamit po sa asin, Wala naman masyado. ang nangyayari, last question po, ano po yung inyong ginagawa upang mapanatiling malinis po yung inyong lugar na pagpapatayo ng asin? Ginagawa. Malinis. Well, of course, again, good manufacturing practice involves malinis yung kapaligiran, malinis yung paggalaw ng tao. As much as possible, hindi dumidikit sa maduming lugar yung asin. So, meron kasing kinakailangan para maging food grade yan eh. So, we follow that. pwede rin maapektuhan sila. Depende rin. Okay na? Thank you. Okay? Thank you po, sir.